Isa nga sa mga common na tanong at common challenges lalo na sa mga beginners ay paano nga ba magpalaki ng mga fry. Isang mapagpalang araw na naman nga po pala sa bawat isa at ako nga po pala si Japula. Paano ko nga ba pinapalaki ang aking mga betta fish fry? Syempre, disclaimer lamang po, hindi ko po sinasabing tama ang aking pamamaraan dahil sariling diskarte ko po ito na natutunan ko rin sa mga ibang fish keeper at ibang fish breeders. Syempre, unang-una na nga rito ay ang water quality. Siguradong lulusog ang inyong mga betta fish fry at titibay ang kanilang resistensya kapag malinis ang kanilang tubig. Pero paano nga ba natin maintain ang magandang water quality? Syempre una na rito ay ang paglilinis ng kanilang grow out tank. At ganito nga pala ang aking ginagawa. Sinasiphon ko yung mga dumi na nandiyan sa ilalim. Kasama na rin yung mga pagkain na hindi nila naubos. Sa ganitong paraan ay mababawasan natin ang risk ng pagkakaroon ng ammonia spike dito sa tubig nila. Pwede natin gamitin yung turkey buzzer o di kaya itong hose na ito. At mas mabilis nga nating mahihigop yung mga dumi sa ganitong paraan. Kaya lang, doble ingat din dahil maaaring sumama yung mga maliliit nating betta fish fry dyan. Makakatulong din sa paglilinis lalo na doon sa mga natirang pagkain ang paglalagay ng mga ramshore snail. Sila ang kumakain ng mga namatay na BBS na pinakain natin sa ating mga fry. Sila rin ang kumakain at naglilinis ng mga dumi ng mga ito. Kaya lang meron ding disadvantages yan at sila nga ang sanhi ng mga dumi na ito. At ito nga ang mga tinatanggal natin gamit ang ating siphon. Maganda rin na maglagay tayo ng mga aquatic plants sa ating mga grow out tank kagaya nitong Hornworth dahil nakakatulong din ito na kontrolin ang quality ng ating tubig. Pwede ka rin maglagay ng mga water lettuce o di kaya kahit anong aquatic plants na meron ka. Kaya lang kailangan mo rin siguraduhin na malinis ang mga halaman mo. Maaari din kasi may mga bakterya ito na pwedeng makaapekto sa ating mga fry na maaari pang magdulot sa kanila ng sakit. Sa pag-drain naman ng kanilang tubig ay gumagamit ako ng fishnet na may maninipis na butas para sigurado na walang sasamang fry kapag sinalok ko na yung tubig. Sa ganitong paraan ay mabilis nating mababawasan ang kanilang tubig. At hindi nga rin pala natin sila na 100% water change. At kung ano nga lang yung naibawas natin ay ganun lang din karami yung idadagdag natin. At syempre stock water na ang ginagamit natin sa ating mga fry. Ang kasunod naman ay ang pagpapakain. Syempre sa mga maliliit na fry, ang pinapakain natin ay BBS. Mag-harvest lang din tayo ng sapat, yung alam natin na kaya nilang ubusin. Sa unang linggo ng ating mga fry ay kahit twice a week lang ako magpakain. Depende rin kasi yan kung gaano karami yung pinakain natin. Pero kapag 2 to 3 weeks na ang aking mga fry, ay 2 to 3 times na din ako nagpapakain sa loob ng isang araw. At ang pinapakain ko nga sa kanila muna ay baby brine shrimp or BBS. At mas maganda rin kung meron kayong source netong moina. Minsan kahit na wala kayong starter ay nagkakaroon ito sa mga stock na tubig. Kagaya na lamang nitong akin, kaya lang kakaunti pa ang mga ito. At alam nyo ba na ang green water na to ay sagana rin sa mga microorganisms na pwede nating ipakain sa mga 3 days old na betta fish fry natin? At ito nga ang ibibigay natin sa ating mga bagong free swim lang na betta fish fry. At kung sakaling may makita nga rin kayo ng mga kitikite sa mga grow out tank ay kailangan nyo itong alisin lalo na kung wala namang kasamang tatay yung mga fry dahil maaari kasi silang makain ng mga ito. Ayun lang at hanggang dito na lang ang ating video. Sana may natutunan kayo kahit papano sa mga simpleng paraan na ating ibinahagi. Maraming salamat sa lahat. Ingat, God bless and to God be the glory. Happy fish keeping sa bawat isa.